Hello, good morning. Ed Opinions Dos. Kumusta na po kayo? Ayan. Meron po kasing pinost si Rene Astudillo na he's trying to undermine the effectivity of daylight saving time. Now, let's see kung talaga bang ito ay, as he would put it, an illusion. Again, sabi niya, in the end, DST is less about time than about illusion. Ibig sabihin, pinapalabas niya, illusion lang ito hindi totoo. No? Tignan natin kung workable solution o illusion nga. Okay? Let's start. No. Using this article from PNA, no, i-encode nyo lang sa yung title, The 1973 Oil Crisis and PH. Lalabas dyan, mabiverify nyo na kung totoo yung sinasabi ko or hindi. Okay? Now, brief historical background. 1970s, nagkaroon ng Arab-Israeli War, and then ang resulta nun nag-impose ng embargo sa Israel at saka sa mga alay sa US kasama ang Pilipinas. As a result, ayun nga, nagkaroon ng energy crisis dito sa atin. To the point na pag kailangan ng fuel, nagra-ration na, no? Yung mga tao pumipila na. Now, realizing na hindi tayo umasa sa imported petrol from Middle East. Na-conceive niya yung other solutions, alternative solutions like Bataan Nuclear Power Plant or BNPP, tsaka yung mga geothermal and other renewable energy solutions. Okay, as long term. No? Now, for an immediate solution, isa sa mga naisip dyan na i-implement yung daylight saving time. No? Now, hindi lang panahon ni Apolacay ang daylight saving time. No? Meron na siya mga previous implementations. Katulad nito, 1936, panahon ni Presidente Manuel Quezon, 1936-37, then 1941 to 1942, panahon ng Hapon, 1954, panahon ni Presidente Ramon Magsaysay, 1977-78, panahon ni Apolacay, then 1990. No? Na kung tatanungin nyo, effective ba? Ito yung sagot. Lahat ng panahon na yan, from panahon ni Presidente Quezon up to panahon ni Apolacay, it was considered effective in terms of its intended goal to reduce power consumption and conserve energy. Now, how effective? Previous similar extensions of DST such as in 1977 were officially proclaimed as beneficial for saving electricity and fuel, leading to temporary adoption during that period. Panahon ni Apolacay, 2 beses in-implement. No? Una-una, common sense. Kung hindi effective yan, bakit pa inulit? Inulit kasi effective the first time. Now, hindi lang yun panahon ni Apolacay, kundi yung mga previous implementations considered effective yan. Now, hindi lang naging effective panahon ni Presidente Cory Aquino. No? Philippines has not utilized DST since 1990. No? Is considered less necessary in tropical regions near the equator. So, isang reason na binibigay kasi nga malapit ang Pilipinas sa equator. Kaya daw hindi magiging effective kasi sa equator mas mahaba meron ang sunlight. No? Now, ito yung mga iba pang reason kung bakit daw sinasabing hindi naging effective ito ang panahon ni Presidente Corazon Aquino. Ayan. Una, early onset of the rainy season. So, maagang pumasok yung tag-ulan. Technically, siyempre, pag tag-ulan, madilim, magbubukas ka na ng mga daylight, paripilitan ka. So, hindi ka na makakonserve ng energy ng kuryente kasi bubuksan mo ng daylight, obligado ka. Dito, makikita mo rito na yung consideration na binibigay nila dito is literally yung daylight saving time is kinoconsider nila ang main driver or ang main consideration kung bakit tumataas babang consumption natin ng energy is daylight, which is false. No, false. Practical reasoning. Kailan tumataas ang electricity bill natin? Tag-araw ba o tag-ulan? Diba tag-araw? Bakit? Kasi nga, iba yung setting sa US, iba yung setting din sa atin. Sa atin, ang kinoconsider, hindi yung
daylight per se, kung hindi temperature, yung weather. Tumataas ang electricity bill natin kasi yung mga appliances na ginagamit natin using both heat or cold, yun yung matataas mag-consume ng kuryente. No, every summer, malakas tayong mag-aircon, malakas tayong gumamit ng ref, bukas-sara, same as freezer, same as with electric fan. No? So, kaya lumalakas yung electricity, tumataas yung electricity bill natin dahil dun. No? Which is, ito may self-defeating na sinabi siya rito eh. Si Rene Asodillo eh. Ito, tama ba? Ito nga. Sabi niya rito, DST was originally introduced to conserve energy. Tama. Yet contemporary research shows that savings are minimal or inconsistent. In some cases, energy use even rises as longer daylight hours encourage greater use of air conditioning, offsetting reduced lighting needs. This is how ridiculous, no, itong concept na to. No, kasi nga sa US, malamig eh. So hindi nila kino-consider yung temperature as a main factor na nag-increase ng electricity. Dito sa atin iba, no? Kaya itong statement ito, it is self-defeating. No? Dinidefeat niya mismo yung essence, no? Kasi nga literal na nakabase yung konsepto nila, no, na sa liwanag ang basihan ng consumption ng electricity, no? Ayan, the effect is especially weak in warmer latitude, lower latitude regions, places like the Philippines where daylight variation is small and cooling demand dominates. So yun na mismo, no? Ito mismo statement na to, dinidefeat niya yung konsepto na dito sa Pilipinas, kailangan i-consider yung pagbukas pagpatay ng bombilya natin, no? Hindi yun yung nagpapatas ng kuryente dito. Ito mismo, alam niya, no? Sinasabi niya mismo, no? Kaya self-defeating ito. Okay. Isa pa, minimal energy saving, sabi niya rito. Expected, hindi, ito sa research ko to eh. Hindi sinabi to ni to clarify, ni Rene Asodillo. The expected reduction in energy usage did not match the disruption caused. So, the Philippines being near the equator again lacks the significant variation in daylight hours across seasons found in higher latitudes, making DST less effective. Again, no, yung reason nila following this logic na hindi magiging effective yung DST kasi malapit sa equator. Now, ibig bang sabihin nito, yung mga panahon na in-implement ang DST at naging successful, ang Pilipinas ay malayo sa equator. At nung panahon ni Corazon Aquino, ang Pilipinas ay lumapit sa equator, kaya naging failure. No, following this logic, no, kasi yun sinasabi rito eh. No? Ito yung pinaka-motherhood statement nila eh, na hindi magiging effective yan ever kasi malapit tayo sa equator. No? This is the absurd, no, and ridiculous statement, no, na pilit nilang dinidebunk, no, kasi nga anti-Marcos eh, di ba? So walang gagawin mabuti ang Marcos, walang gagawin tama ang Marcos. Kailangan takpan lahat yan, no? Kung may tamang ginawa, takpan, no? Kaya yung sinasabi nila to, ibig sabihin yung sinasabi na effective ito as a temporary solution, failure din. Yun ang gusto nila palabasin, no? Persistent power shortage, persistent power shortages. Now, despite the implementation, the country will still suffered from severe daily 12 to 18 hour brownouts in the following years. No? Kasi nung panahon na to ni Cory, 12 out of 22 power plants hindi na magamit, hindi na operational, no? Kaya paano ka nga naman magsisave ng energy, ng electricity kung wala ka naman pinoproduce na electricity in the first place? Hindi ka talaga makaka-save, no? Kasi walang kuryente. Ano i-save mo? Yeah, so ito, yung isang reason na to, again, hindi to valid, no? Disruption and social impact.
The abrupt change caused confusion, with school children waking up in the dark and workers going home during peak sunlight, leading to social adjustment issues. Notes, ayun, sorry. Again, no, itong reasoning na to, basic psychology. Anything that produces discomfort, you tend to relieve, no? Parang ano to eh, hindi ka sanay gumising ng maaga, kaya pag gumising ka ng maaga, bago ka. No, ngayon, may sinabi siya rito si Rene, yung mga tao nagkakasakit, no? Kasi sa adjustment nga. Ngayon, sa US, malamig kasi. So, kung maaga ka gigising, talaga ma-expose ka sa sobrang lamig. No? At tendency mo, magkakasakit ka. Pero dito sa atin, lalo na kung summer, gumising ka ng maaga, maligo ka, paglabas mo ng banyo, pawis ka na agad. So, I don't think applicable dito sa atin yun. No? Sinasabi niya magkakasakit. No? Other social disruption, social impact nito, hindi kasi nakikita yung benefits eh. No? Pag ang tao maagang nasa bahay, ang tendency niyan, meron pa siyang extra time for other economic activities. Pwede pa siyang siguro mag-TikTok o gumawa pa ng ibang bagay na pwede siyang kumita. Diba, mag-repair siya o kung whatever. No, kasi extra time 'yun eh, no, para sa kanya kung may liwanag pa. No. Bukod pa doon, no, doon sa benefits na gano'n. Sinabi ko yan, halimbawa maaga umuwi yung mga tao, no? Kung worst comes to worst, kailangan nang mag-implement ng daily brownouts, no? Worst comes to worst. Sinabi ko yan as part of a contingency measure, no? Kung i-implement mo yung DST, maaga uwi yung mga tao, kailangan mo mag-inject ng daily routinary brownouts na 1 hour at least. Madali mong may inject kasi nga maaga na sila umuwi eh, di ba? Hindi na magiging hindrance sa pagtulog nila kasi pwede ka mag-implement na mas maaga. Okay? And also, kung halimbawa, no, kung sa regular time 8 to 5, 8 o'clock bubuksan mo na aircon. Ang mangyayari pag nagkaroon ng adjustment, mas maaga, so 7 to 4. Yung 1 hour na yon, pwede mong i-declare na mabubuhayin mo lang yung aircon pagdating ng still 8 o'clock pa din, or ng still 8 o'clock pa din. Eh di, nakasave ka na ng 1 hour na aircon time, di ba? Ganon din sa hapon. Mas maaga ka makapag lights out kasi maaga yung uwi ng mga tao. So, therefore, malinaw naman na meron talagang workable, na ito ay workable solution. No? So, siguro i-consider na rin yung mga sinabi ko. No? So, yun lang. Okay, bye. See you.